Tita Zen, ang aking ka-choir. Happy birthday, Tita Zen. Pasi. Si Marie ang pasi. Ito na lang. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga anak ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, mag-relax po muna kayo. Magpunas po ng mga pawis, yung mga may lumabas na pawis. Yun naman pong mga nauhaw at gustong uminom, maaari po kayong uminom. Muli po, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hindi po ako ang facilitator sa araw na ito, subalit dapat ko po muna na bago po ibigay sa facilitator ang mikropono, nais ko pong ibigay sa inyo ang isa pong mahalagang paalala at paanyaya. Bukas po, tuwing unang linggo po ng buwan, ang Kapatirang Divine Mercy po ang nangangasiwa po sa banal na misa na ginaganap po sa parokya ng Bahay Pare. Tuwing unang linggo po sa ganap na ika-6 ng umaga. Napalitan na po yung dating kura paroko. At ngayon po, may bago na pong kura paroko ang parokya ng Nuestra Señora de la Merced. At bukas po, ang Kapatirang Divine Mercy po ang mangangasiwa sa muling buwan ng misa na gaganapin po sa ating parokya. So hinihiling po sa bawat isa, malugod pong inaanyayahan ng bawat isa na ang unang misa po sa parokya ng ating kura paroko bilang kapatiran po ang mangangasiwa, ang lahat po ay malugod na inaanyayahan. Sa mga kapatid pong alagad, ang isusuot po, Divine Mercy T-shirt at saka po maong. Ganon din po sa mga tagasunod. So nawa po mga kapatid, bilang pakikiisa po at pagsalubong sa bagong kura paroko bilang kapatiran, inaanyayahan po ang bawat isa. At sa mga kapatid pong Caps, bukas po ang inyong monthly meeting sa ganap po na ika-8 po ng umaga. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, wala po akong alam na ako ang magpapacilitator. Subalit nananalig po ako sa Kanya na hindi niya ako pababayaan sapagkat ang taon, ang lahat ng nagiging sumusunod sa Kanya sapagkat batid niyang ako ay isang mangmang lang na hindi ako dapat na maging Subalit nananalig po ako sa Kanya, sa kapangyarihan niya, idadatal niya sa kaisipan ko kung ano ang marapat na aking ituturan. Ngayon po, sa umagang ito, wala po akong hawak na sharer, subalit nananalig po ako, ang lahat ng narito ay niloob na ng Ama na makabatid ng Kanyang kahiwagaan. Kaya po sa umagang ito, nananalig po ako na mayroon pong bibigyan niya ng lakas ng loob upang ipahayag ang kabutihan at kadakilaan niya. Mga kapatid, ngayon po, sana po ay may lakas kayo ng loob upang ipahayag ang kadakilaan niya. Sino po ba ang gustong mag-volunteer para ipahayag ang kadakilaan niya? Taas po ang kamay, sapagkat wala po akong sharer. Sandali lang. Ngayon po pala, unahin natin ang may kaarawan. Siya ay magpapasalamat. Ang aking kapatid na alagad na si Tita Seni. Buhay ang Diyos! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nagpatanghali na po ako.
Hindi po. Katulad po ng sinabi ng ating facilitator, ibibigay ng Ama kung ano ang marapat na ibuka ng aming bibig upang maging isang kaganapan dito sa dambanang ito. 2008 po, nung ako'y unang magpunta rito sa dambana, dito ko po dinaos yung unang-unang taon ng aking kaarawan. Bali, 5 taon ko na po rito ngayon. Naging mapalad po na maging isang alagad. Doon po sa hindi mga nakakaalam kung ano ang aking karamdaman, katulad din po niyo ako na naging mabigat ang karamdaman, nagkaroon po ako ng sakit sa puso na ooperahin din po. Ngunit sa kadakilaan po ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching, sa pagbanyo sa akin, sa loob ng 6 na araw lamang po, lahat po ng aking nararamdaman ay napawi. Hindi po ako nagpa-check up magmula noon, hindi rin po ako uminom ng gamot, kundi yung mga dahon-dahon. Hindi po ako pinagbawalan ng mahal na Apo na wag akong uminom ng gamot. At wala po siyang ipinagbabawal kahit ano. Ngunit dahil nga po sa udyok po ng aking kalooban na asahan ko yung mga dahon-dahon na ibinigay niya sa akin, ako po ay gumaling. Kaya ulitin ko po, hindi po kayo binabawalan ng mahal na Apo na uminom ng gamot. Nasa inyong pandaman na lang po yun. Sa akin pong pagiging isang pasyente dito, nakadama po ako ng damdamin na makapaglingkod sa Panginoon upang masuklian ko naman po sa Kanya yung mga kagandahan at mga biyayang ipinagkakaloob niya sa amin. Ako po ay naglingkod dito bilang isang alagad. Nung malaon po ay binigyan kami ng katungkulan na maging isang mga awit. Ako po ay napabilang sa choir nung halos mag-iisang taon po ako nung maging isang alagad. Kaya po sa atin pong mga naririto na mga pasyente, ang atin pong unahin na pagalingin ay ating kaluluwa. Sapagkat kung gagaling po yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig sa mga banal na salita na araw-araw na naririnig na natin sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating Apo Conching, ang ating pong kaluluwang may sakit ay unti-unting gumagaling. Kasunod na po itong gagaling ay ang ating mga karamdaman. Kaya mga kapatid, doon po sa mga nagbabanyos, manalig po kayong lahat. Yung mga naririto na mga makinig po tayo sa mga banal na aral na itinuturo sa atin. At doon lamang po, makakamtan po ninyo ang inyong kagalingan, walang pagdududa na tayo po ay nasa tamang landas ng ating tinatahak. Marami pong salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay nga po ang Diyos sa ating mga kapatid na nagtitiwala at nananalig na ang Diyos na buhay ay talagang narito sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Conching. Ngayon naman po, lalapitan ko po ang kapatid ko na nagtaas ng kamay. Hindi ko po alam ang pangalan niya, subalit bahala po siya po ang magbibigay kung anong marapat sa kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang hindi ko po kayang umalis sa Lunes nang hindi nagsasabi sa inyo. Sabi na anak ko, wag ako iiyak. Sabi ko, paano kung maintindihan ng mga tao kung gagawin ko?
na may luha. Pero yung luha po na to kagalakan. Kasi po, naging pasyente po dito yung asawa ko. Ang gusto ko lang pong ipahatid sa inyo, doon sa mga kapwa-pasyente ng asawa ko noon na may pag-asa at saka po pananalig. Kasi po yung asawa ko po, kung natatandaan naman po nila, nung dinala ko po dito yung 2010, hindi po siya makalakad. Kaya po pag may nakikita ko, parang nare-remind sa akin yung karanasan namin dati. Nung pong time na yon, hindi ko na i-elaborate. Basta po ang asawa ko, nagkasakit po siya from 2000, ang pinakang worst niya, hopeless case na nga po kung tawagin namin. Kasi parang hindi ko po din alam kung saan ko nadadalhin. Then sabi nga po na iba din po yung 2010 at saka yung January 8, napakalaking ano po sa amin, nung biyaya. Kasi yung pong 8, sabi nga nila, lucky number. Tapos yung 10, lucky number din. Yung po yung araw na napunta po kami dito. Yung pong asawa ko nung una, hindi rin po siya makalakad. Dahil sa pamamagitan po niyong kapatid na Ate Seni, yung may karawan ngayon, happy birthday. Eh, tinanong ko po sa kanya kung saan, paano pagpunta kay Apo Conching, kasi hindi rin po sa akin familiar yung paligi. Ayun sinabi niya po, kasi po sa panaginip ko po talaga na idulog sa ama kung saan niya kami dapat dalhin. Kasi sabi ko po noon, kung loloobin na ng ama na kunin yung asawa ko, ipagkakaloob ko na kasi hirap na din po siya, katawan lupa, lahat na po. Pero nagpasubali po ako, ama, kung saan ang kagalingan ng asawa ko, dalhin niyo po kami. Ayun po, sa panaginip ko, napakaliwanag na isang sabana ang dadaanan namin, tapos malayo sa amin dahil baliwag po kami. Nung tinanong ko po kay Ate Seni kung paano pagpunta kay Apo Conching, di ko na po tinanong sa kanya kung ano gawain kasi ala po akong idea talaga. Doon ko po na ano na ito nga yung kasi doon po nung binaybay namin nung asawa ko yung nakasakay kami sa tricycle. Ito po yung panaginip ko, sabi ko bukay rin, ganyan. Tapos yung asawa ko po, parang yung bata na ngayon palang naglalakad, ganyan lang po siya. Sabi po na Apo Conching, manalig ka, 9 na araw ka magbabanyos, gagaling ka na. 3 araw lang po nakapagbanyos yung asawa ko, dire-diretso na po siyang nakalakad. Saka siya po, nagkasakit po siya. Hindi po siya natutulog na nakahiga. Lagi po siyang nakaupo kasi kumikirot po ipa niya. Kaya po, kung humiga, 3 unan sa ilalim ng alakalakan kasi hindi niya po maididiretso, kumikirot at susumpong na po yung pipilig na pong ganon. Nung unang araw lang po na magpunta siya dito, sa mga 10 taon niya pong ganon ang trabaho niya sa gabi, pagtulog niya ng nakaupo, maswerte na po siya pag nakatulog siya ng mga 3 oras, maligaya na po siya noon. Nung gabi po na agad na po, nung galing po kami dito, pagdating po sa bahay, nakahiga na po siya ng diretso, walang unan, walang ano. Tapos, yun po, sabi niya, magpatuloy tayo. Sabi ko, ako nakasuporta lang sa kanya. Kahit saan niya po gusto, basta sa kagalingan niya. Di sige, saka ako naman po talaga nag-encourage sa kanya. Dahil sa akin nga po pinadaan ng ama kung paano ang kagalingan niya. Naging bedridden nga po siya within 3 months. Talagang sabi ko nga po wala na. Common na nanalig naman po talaga kami. Nung mapunta kami dito, unang punta pa lang po niya, iba na po pakiramdam niya, nakakain na po siya, nakatulog na siya. Si Nanay Marisa nga po, kung natatandaan niya, yung asawa ko noon, payat na maputla, ganyan, kasi po hindi nagsisirculate yung dugo niya. Anuhan naman po, isa pa pong kabiyayaang malaki sa kanya, nung hinirang po siyang CAPS. Kaya po pala noong mga time na yon hindi matuloy-tuloy itong mag-a-apply siya. Kasi po, nung last na banyos niya, sabi po sa kanya ng Mama Mary, magtungkulin ka muna, manungkulang ka muna, at ipapagkaloob ko sa iyo yung mga pangarap mo. Ngayon po, mag-4 na buwan na po siya sa Riyadh. Kaya po, binibigyan ko po ng inspirasyon yung mga pasyente na na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ako nga po noon, sabi ko, bibigay ko na kung talagang loloobin niya, pero pasubali ko po kung saan ang kagalingan, akayin niya kami dito po sa dambanang ito.
Ito na po ang huling pinuntahan namin. Wala na po siyang itinik na gamot kahit ano po, basta po pananalig at saka po pananampalataya. Talaga pong naramdaman niya. Ngayon po sa awa, lahat po nung trials na ibinigay sa amin noon, ito na po yung biyayang ibinigay. Ako naman po, hindi ko hahayaan na pansamantalang mamaalam sa inyo sa Lunes nang ako po hindi nakakapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nakikita ko din pong pasyente. Minsan nga po naiiyak din ako pag may pasyenteng dinala dito na parang asawa ko, ganon. Pero sabi ko gagaling din to. Minsan pag po nakita kong pinatayo na ng mahal na apo at nakalakad na, naiiyak na rin po ako, sa tuwa naman po iyon. Kasi sa akin po parang pangkalahatan po yung hinihiling ko din, hindi lang po para sa amin. Kasi naranasan ko nga po, sa talaga pong pananalig lang, maski ako naman po sa pagkatao ko, siguro naman po hindi po ako yung magmumotor ng mula baliwag sa ganitong kainitan kung wala pong nabago sa akin. Dahil ano po yun, maski ako po dati, malaki din po naging bahagi sa akin dito kahit po tagapakinig lang ako. Marami din po akong karamdaman na na-encounter sa stress nga po. Sabi nga po ng mahal na apo, basta stress marami. Nagkaroon po akong vertigo, nagkaroon po ako ng sinus. Pero sa pananalig ko rin po, wala po ako iniinom na gamot. Unti-unti naramdaman ko sa sarili kong healthy na po ako, tsaka wala na po lahat ng mga nararamdaman ko. Kaya sana po yung mga pasyente, maski yung mga taga-bantay, naranasan ko din po yung mag-alaga ng may sakit. Ano lang po, tibay-tibay lang po tayo ng loob, pananalig at pananampalataya. Maraming salamat po sa mga alagad, sa mga kasamahan po na asawa kong Kaps. Maraming salamat po kasi ito nga po, buti nga po nakaabot pa po ako kung Lunes po, nakapagsimba pa po ako ngayon. Saka malaking pasasalamat ko po kay Apo Conching dahil sa bawat kahilingan po namin na idinudulog ko sa kanya, isang salita lang po nagkakaroon ng katuparan. Kaya sabi ko po, magpasalamat po tayo, meron tayong Apo Conching na kinalugdan. Kasi yun nga po mga salita na hindi natin maririnig sa iba. Dito lang po sa dambanang ito, mga mensahe, pahayag, may katotohanan po talaga itong dambanang ito. Mapakahiwaga po na nangyari sa buhay namin. Maraming salamat po. Kay buti nga po ng ating Panginoon, di po ba ang tao, lahat ay nabapatid niya kung ito ay pagkakalooban ng kagalakan. Kaya po, ang pagtitiwala nga po at ang pananalig ang marapat sa isang nilalang, sapagkat wala nga pong ibang magbibigay ng higit na kapangyarihan upang ang isang nilalang ay kagustuhan niyang gumaling ito. Ngayon naman nga po, ang aking tatawagin ay isa po siyang kapatid na alagad, ang kapatid ko pong si kapatid na Ray De Leon. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito ay sorpresa. Siguro po may mga nakakita rin sa akin na nagbahagi dito. Kaya po sa ngayon wala akong maisip na ibabahagi kundi siguro yung pinakamalaki o sabihin natin pinakamalaki dahil po sa pangyayari na doon ako namulat. Kasi po ako noong mga panahon na dati kong buhay, ako po ay lasenggong walang katapat. Ang nangyari po kasi sa akin, naghatid po ako ng kasamahan ko sa inuman. Nakasinggay lang po kami ng motor. Nung papauwi, nakatulog po ako nung nag-iisa. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Nang nagising po ako sa ospital na. Siguro po mga almost 10 hours akong tulog. Nagising po ako sa ospital. Nagpaalam po ako sa asawa ko, sabi ko, uwi muna ako. Hindi ako bubuhay dito. Una-una po kasi pumasok sa isip ko, pera.
Kasi una-una nga po, lasenggo ako. Wala namang halos natira sa kinikita ko. Kaya po inisip ko, umuwi na kahit may masakit pa sa akin. At sa pag-uwi ko po, dito po ako tinangay ng asawa ko. Hanggang sa nakita po ako ng mahal na po at sinabi niya na alisin yung mga nakatapal sa akin at meron siyang ilalagay ng mga dahon-dahon. Doon po nakaramdam na ako ng kakaiba. Sa totoo po kasi dati na ako nagpupunta dito, ang unang karamdaman ko ay sa mata. Na una po ay sore eyes lang, pero nung bandang huli ang luluha ko, dugo na. Pero po dito sa pagpunta ko, nung narinig ko po yung kanta na yung ang taong tulad ko, doon po ay nabukasan ng aking sarili, sabi ko, yung gamot sa mata ko ay yung paniniwala ko at pagkitiwala sa Ama. Doon po nagsimula lahat hanggang sa na-aksidente nga ako. Kaya po ngayon, simula po nung ma-aksidente ko, gumaling dito, nahirang po ako isang alagad. Kaya po ngayon ang buhay ko, kapag po hindi ako nakadalo, para po hindi kumpleto ang araw ko. Kaya po sana sa mga lahat, mga tagasunod, mga pasyente, yung pong isa sa mga nangyari sa mga naging katulad ko na na-aksidente muna, nagising bago naging tagasunod, naging alagad. Sana po kayo, ngayon din, mangarap kayo. Sa totoo lang po, siguro sa mga katulad ko, dapat magpasalamat pa ako sa pangyayari sa akin kasi doon talaga po ako namulat at nakilala ang Ama. Hanggang sa nakapagsisi at pinagkaloob po sa Kanya ang sarili ko hanggang sa maging lingkod sa Kanya. Ayun lang po muna siguro at magandang umaga po sa lahat. Salamat kapatid. Di po ba talaga sa isang nilalang ay ang pagsuko ang marapat upang maging makatotohanan tayo at ang pagkilala sa Kanya ay tuwiran nating sa isa puso. Ngayon naman po ang aking tatawagin, ang aking kapatid na mag-aalay po siya ng isang awitin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay kay kapatid na Annalyn Reyes. Muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang awit ko pong ito ay taus-puso ko pong inaandog daw po sa may birthday request po niya. At syempre po sa inyo at sa ating Panginoon. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan sapagkat ito ang nararapat sa katulad kong matapat dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagpako sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasampa
naghahantod sa kalan mo, pagkat sa'yo ay natama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kapanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kakalakan na buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo upang magtas ang tao. Sumasampa, umasapo, naghahantod sa mo, pagkat sa'yo ay natama ang pagmamahal naman. Sumasapo, naghahantod sa galang mo, pagkat ang pagmamahal ng Ama. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, sapagkat sa tuwi na ang ganyan lamang po ang paghahandog niya sa inialay kanyang buhay, parang lahat tayo tubusin sa kasalanan, nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng daan patungo sa kaya tunay nga pong buhay ang Panginoon. Maraming salamat po sa Kanya, at tayo pong lahat ay patuloy nalilingap, binubusog ng mga yang walang hanggan. Amen po. Sa maganda mong inawit. Narinig niyo po ba yung awit? Kay ganda po ng lyrics niya. Kung tayo nga po ay sasamba at sasamo sa Kanya, tunay nga po hindi niya tayo pababayaan. Ngayon naman po, mga kapatid, sino po ba ang gusto uling mag-volunteer para ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon? Meron po akong lalapitan. Alam ko po na talagang ipinakita ng Ama sa Kanya ang kahiwagaan niya. Hindi ko po alam ang pangalan, subalit nananalig po ako na ibibigay po ng Ama kung anong Kanyang sasabihin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat at nakarating dito. Ako po ay may sakit siya. Mataas po ang aking high blood. At umaabot po ng mahigit 200
ang aking BP. Kung saan ako nakakarating nagpapatingin. Binibigyan lang po nila ako ng gamot sa high blood. Ako po ay nagpa-general check-up. Ang sabi po nila ay may sakit daw po ako sa puso. Uminom po ako ng mga gamot. Saka po mga dahon-dahon, mga herbal. Umabot po ng 1 taon yung pag-inuminom ko po ng mga herbal. Ngayon po, kailan lang po ako sinumpong. Nung pong namatay po yung nanay ko, nung pong 1 taon. Ngayon po, sinumpong po ako uli nung pong kalaglosan ng nanay ko. Nung pong gabi na yon, ay naku po ay naliligo. Basta po buhos po ako nung gano'n, wala naman pong umaabot na tubig sa akin. Nung pong na yon, nagumapang po ako nung papasok sa tindahan. At hindi ko po alam kung ano po ang nangyari sa akin. Basta po nakita ko po, mga bata po, yung mga kasama ko. Nung pong magkadiwa po ako, alam ko po ay nandun na po ako sa isa kong anak. Hindi na po ako alam na makalakad noon. Noon po ay sinundo po ako ng aking mga kapatid. Galing po ako sa Manila. Nung pong ako ay umuwi, ay sabi po nung aking anak, dito daw po ako magpagamot. Kaya po agad po kami nagpunta rito. At ako po'y nagpapasalamat at malaki po ang gininhawa ko sa pagkatingin ko po dito. Hanggang po sa ako po ay may nakalakad po sa tulong po ng Ama. Hanggang dito na lang po. Alam po. Salamat po kapatid sa lahat po na ipinahayag mo, na tunay nga pong sa pagtitiwala mo, tuwiran kang hindi pinabayaan ng ating Ama. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay isang kapatid na alagad upang ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Tatawagin ko po ang aking kapatid na Berhel Bustamante. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Bakit po yung iba nakaharap sa mga upuan? Tumagilid po kayo kapatid. Magandang umaga. Mayroon lang akong paalala. O kalabitin nyo po ulit, kalabitin nyo kapatid. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Ang kanyang dambana ay puno, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya ang kinin po natin sa araw na ito, ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching na kinalugdan, siksik, liglig, at umaapaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po yung mga bago na ngayon lang po nakarating sa dambana? So, taga saan po kayo? Nueva Ecija po. Mga maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon, ng Divine Mercy, sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. So, sa bawat araw po ng pagpapahayag,
huwag niyo pong pagsasawaan ang aming pong mga ipinapahayag dahil po sa umaga, ang hinihingi pong pagpapahayag ay ang mga kahiwagaan, kadakilaan at kabutihan ng Diyos na buhay na naganap po sa aming mga buhay. Amen po ba? So, sa mga hindi pa po nakakaalam, bago po ako nakatungo sa dakong ito, ako po ay isa pong seminarista. Pumasok po ako ng pari upang makapaglingkod po sa ating Panginoon. Subalit, sa kagandahang loob po ng ating Panginoon, ang pari po kasi ay umaabot ng 10 hanggang 12 taon. Pero sa patnubay po at kalooban ng ating Panginoon, ako po ay umabot sa seminaryo sa loob po ng 12 araw. Hindi ko po ito ikinakaila na sa una pong paglabas ko ng seminaryo ay gumuho po ang aking pangarap at nawalan po ako ng pag-asa. Subalit, ang nagaganap po pala sa buhay ng tao, habang umuusad ang mga araw, kung patuloy kang lumalaban, iyong mauunawaan ang plano ng Diyos na buhay. Amen po ba? At ang plano po pala ng ating Panginoon kung bakit hindi po ako naging pari, ay ang ako'y makatungo sa dakong ito upang maglingkod sa kanyang ubasan. Madama ko ang kanyang espiritong banal sa pamamagitan ng paggamit sa ating minamahal na Apo Conching. So sa inyo pong lahat na mga naririto, kung kayo man po ay may karamdaman, kung kayo man po ay may mga pinagdaraanan, kung kayo man po ay may mga kahilingan kung bakit po kayo nakatungo sa dakong ito, may plano po ang Diyos kung bakit naganap ang lahat ng ito. At sa plano niya pong ito na nakarating kayo sa dakong ito, manahalig po kayo na ang kasagutan at kahilingan nyo kung mananampalataya po tayo ayon sa kalooban at kagustuhan niya ay makakamtan natin ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hanggang sa ako po ay nadama ko po ang Espiritu Santo, hanggang sa ako po ay nahirang bilang isang alagad. Nung mga panahon po na yon, ako po yung pinakabatang alagad. Pero sa patnubay po ng ating Panginoon, ipinagpapasalamat ko po sa Kanya. Sumunod po na mayroon pa pong mga nahirang na mas bata pa po sa akin. Mahirang po ako, masaya po at puspos po ng galak sapagkat isang karangalan at isang malaking biyaya ang mapaglingkuran ang ating Panginoon. Sa dami ng mga biyaya at pagpapala na Kanyang ibinibigay sa atin, isa pong kaparaanan ng pagbabalik ng papurit pasasalamat sa Kanya, di man po sapat at di man karapat-dapat. Subalit salamat sa Ama sa maliit pong kaparaanan ng paglilingkod, napapasalamatan po natin Siya. Amen po ba? Marami pong mga pinagdaanan. Nandiyan na po yung mga karamdaman sa pamilya, problema sa buhay, karamdaman sa sariling katauhan, subalit ang lahat po ng iyon sa pananalig at pananampalataya sa Diyos na aming pinaglilingkuran at ating tinatawagan sa dakong ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching na kinalugdan, ang lahat po ay nagkaroon ng katugunan at ang karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Dumanas po ako ng umihipo ng dugo at nana, na ang katawan ko po ay nanginginig po sa ginaw at sa lagnat sapagkat impeksyon. Nung mga panahon po na yon, may tinunguhan pong misyon sa bandang Ilocos. Halos magdamag po, kapiranggot na kapiranggot ang tinutulog. Umiinom po ng dahon-dahon at may tinatapal po. Dito po talaga pong kapag ka po umiihi para pong magkukulab sa sobrang sakit. Subalit, sabi nga po, sa isang salita mo lamang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, tinext po ako ng mahal na Apo Conching na manalig ako at magtiwala ako. Di ako pababayaan ng amang pinaglilingkuran ko. Manalig lamang ako at may ibsan ang nararamdaman ko. Bumilang lamang po ng oras. Pagkatapos ko pong matanggap ang text, nagnormal po ang pag-ihi ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos po, marami po, subalit gusto ko lamang pong ibigay sa inyo yung po pumapasok sa aking kaisipan. Isang beses po, habang ako po'y nasa aming bahay, may nag-ring po na cellphone. Tumawag po ako, meron pong tumawag, sinagot po nung pinsan ko, at ito po'y emergency call na galing po sa isang ospital. Ang sabi po, pumunta raw po kami ora mismo doon sa ospital dahil daw po yung aking kapatid ay nag-collapse, nawalan po ng malay at di nakahinga, kasalukuyan po naka-oxygen.
Sa dati pong buhay, maihi, madumi, di mo alam kung anong gagawin. Subalit ang sabi ko po sa Panginoon, bigyan niya po ako ng lakas at saklolohan niya ako. Yung nanay ko po bilang nanay, iyak na po ng iyak. Pagpunta po namin ng ospital, tumawag po ang mahal na apo. Ang sabi po niya, anak, wala yan. Manalig ka at magtiwala ka, makalalabas siya ng ospital, ituloy mo dito sa dambana at mapaparam ang kanyang nararamdaman. Buong pananalig ko pong tinalima. Nilabas po namin ang aking kapatid sa ospital, dumiretso po dito, binanyusan at nakadalo po ng gawain, nawala po ang paninikip ng dibdib. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang akin naman pong inda, ayan po ang aking inda. Ang buong katawan po niya ay napaknit ng sugat na may amoy na hindi mo mapaliwanag ang amoy. May lumilipad pong mga insekto. Talaga naman pong 3 buwan po iyon. Pero salamat po sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabanyos ng mahal na ina sa katauhan po ng kapatid na Marianela, sa pagdulog po ng mga kapatid kong alagad na hinirang, sa pag-ihip ng minamahal na Apo Conching, ang mabaho, paknit at sugat-sugat ang balat ng aking inda, pinanumbalik sa magaling at makinis na ganap. Nandiyan po ang aking inda, tumayo ka inda bilang pasasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pinakahuli po, kagabi po, mayroon po kaming tinunguhan ng mahal na Apo Conching na isa pong pag-aalay sa isang anak ng Diyos. Ngayon po, dahil po dito po ako nakatira sa dormitoryo sa kasalukuyan po, yung pong tulog ay hindi po gano'n natulog na kamukha po ng normal na tao po na nasa bahay. So, pagod po, sunod-sunod po na puyat. Nasa lampak po ako doon sa isa namin tinunguhang lugar, hindi ko na po babanggitin, hanggang sa nakatulog po ako, mga ilang minuto po iyon. Paggising ko po, pagtingin ko po ng cellphone, meron pong 4 na text at 4 na missed call. Ang sabi po, nanay ko po at yung pinsan ko, Berhel, saka po yung tita ko, umuwi ka. Nagsusuka yung kapatid mo, suka ng suka, walang tigil, walang hinto, latan-latana, sobrang lagnat. Ano ba yung gagawin mo? Medyo malayo po yung tinunguhan namin. Nung na-receive ko po yung text na yon, tiimbagang ko pong dinama ang aking sarili at dumulog sa Panginoon na inaalay ko po siya sa iyo, huwag mo po siyang pababayaan. Bigla pong nag-ring ang cellphone ng mahal na Apo Conching. Nandito po siya sa side, tapos nandito po siya. Pagka-ring po ng cellphone, tumingin po siya sa akin. Ang sabi ko po, alam ko na po mahal na Apo. May sinabi po siyang gamot na dapat bilhin, yung pong parang iinumin para po hindi ma-dehydrate. Ang sabi po niya, anak, gusto mo bang umuwi? Sabi ko, mahal na Apo, alam ko po hindi siya pababayaan ng ama. Inaalay ko siya, sa isip-isip ko po, inaalay ko siya. Hanggang sa lumipas po yung mga 20 minuto, umuwi na po kami. Nagpagas. Pagkatapos po ang sabi ng mahal na Apo Conching, anak, tawagan natin, kumustahin. Sabi ko, sige po. Pagka-ring po ng cellphone, ang sabi po nung nakasagot, mahal na Apo, yung pong pinabili nyo pong gamot ay di na nainom. Pagkatawag nyo po, tumigil po ang pagsusuka ng kapatid ni Berhel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, isa lamang po ang nais kong bigyan ng diin. Ang Diyos po na ating tinatawagan, ang Diyos na sa ating bumuhay ay tunay na buhay at makapangyarihan. At ang Diyos po na ito na nasa kalangitan at nasa ating mga kalooban, ay di po tuwiran nating mararamdaman kung wala po siyang ginamit na katauhan. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang Espiritong Banal, ginamit po niya ang ating minamahal na Apo Conching upang kami po, tayo po ay maliwanagan, magkaroon po ng pag-asa sa buhay, manalig na matibay na ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring ibigay. May karamdaman ka ba ngayon? Maaari kang pagalingin. May kagulumihanan ka ba ngayon? Maaari kang magliwanag. May lumbay ka ba ngayon? Maaari kang magalak. At nabigo ka ba ngayon? Maaari kang magtagumpay. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa ating minamahal na Apo Conching. Salamat sa mahal na Birheng Maria. Salamat sa mga kapatid kong alagad. Kaya sa atin pong lahat, lagi ko po sinasabi, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal na sumpungan at tuwiran, kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan, Apo Conching pangalan na bago ang aming buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po kapatid. Narinig niyo po ang lahat ng pinahayag ng aking kapatid na talagang siksik, liglig ang kanyang mga pinagdadaanan. Subalit ito po ay sa kanyang pagtitibay bilang isang matapat. Kaya po ang lahat ay kanyang
lahat po ng kanyang pinagdaraanan ay kanyang nalalagpasan sapagkat ang pagtitiwala po niya, ang Diyos ay buhay. Ngayon naman po, ang aking pong ibibigay upang higit pa po tayong makarinig ng higit na liwanag at pag-asang ipagkakaloob ng pahayag ng ating kapatid, ang aming Mother of the House, Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang paglingkuran ka sa dakong banan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay nagpumirang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Wow, ang daming tao. Alam niyo po, bawat araw, bawat oras, kailanman ay dinawawalay ang ating Panginoon. At kung tuwiran po, tayong lahat ay nakadadama, bawat araw, bawat oras, tayo ay may ganap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nais ko lang pong ihayag sa inyo ang kaukulang katotohanan nagaganap po sa aming mga buhay bilang mga alagad, na ang pasubali nga, sa tuwing nasisilayan po namin kayo, na nalulugmok at nalulumbay sa inyong mga karamdaman, nararamdaman po namin yung lumbay ninyo. Amen po ba yun? At higit lalo ang ating mahal na Apo Kunching na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon. At sa bawat nararamdaman po namin lumbay sa nasisilayan po namin sa inyo, patuloy po kaming dumudulog upang higit na paging tapati na humiling sa Ama para sa inyong lahat at kamtin niyo po ang kadakila at kabutihang loob ng ating Panginoon sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Wala po kayong kamalayan sa aking buhay po bilang alagad. Sabi ko nga po sa inyo, bawat araw, kapag nararamdaman mo ang Diyos ay buhay sa puso mo, bawat araw napupuspos ka ng Espiritu. Amen po ba yun? Kahit may nararamdaman ka, kapag pinaalala ng ating Panginoon o pinaging dapat na gamitin ng ating mahal na Apo Kunching na tawagan ka kahit sa telepono, ano man ang iyong nararamdaman, napaparam. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang nagaganap sa aking buhay, mga kapatid, na wala po kayong kamalayan sa bawat pagtupad. Sa katotohanan nga po, naroon po yung, may takot po kami na tumalikod. O dili kaya ay kumanaka-naka, kung simpleng karamdaman lang ay hindi kami maglingkod, nakakatakot po. Sapagkat naramdaman na po namin sa aming mga sarili, lalo ako po bilang Mother of the House, yung pagkilos at paggawa ng Panginoon sa aking buhay. Na sa bawat araw, bumababa po ang aking dugo na hindi ko po, minsan po nagna 90-80, 90-60, minsan 100/70, na hindi, sa akin po ay hilo na po yun. Subalit purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat sa kabila na may pinadadama po siya sa aking katawan, pagdaka kapag tumawag ang ating mahal na Apo Kunching at nagring ang aking telepono, kapag kausap ko na siya, lahat ng aking nararamdaman nawawala. Buhay po ba ang Diyos? Ano ba ang nais ko pong ituran at ipaabot sa inyo? Kapag ang pagtitiwala po natin at pananalig sa Diyos na buhay, na di natin nakikita, ay tuwirang pinananaligan din po natin yung ginagamit ng ating Panginoon, ang kininyo po sa mga sarili nyo, sa bawat pagluwal po ng ating mahal na Apo Kunching, hindi man tuwir at hayagan na nahaplos kayong lahat, may humahaplos na po sa mga karamdaman nyo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Tanungin niyo po ang mga kapatid kong alagad at caps. Ring lang ng telepono at makita mo miss call Apo Kunching. Iba na yung nararamdaman namin. Sapagkat alam po namin na may pahatid ang ating Panginoon para lingapin kaming lahat ng mga alagad. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa kaya kayo? Amen po ba yun? Na sa tuwi-tuwi na ay dinudulog po ng ating mahal na Apo Kunching, dinudulog ng mga alagad, at sa bawat araw ay pinadadama ang mga kailangan ninyo. Kaya sa bawat araw po, bilang kami po ay mga hinirang, iba't iba ang aming nararamdaman. Sa katotohanan lang po, kagabi lang po, iba ang aking pakiramdam at nagpabipi nga po ako kay Chris. Sabi ko po, pag nakikita ko pong maaibag ang aking mata, hindi ko po inaangkin na hindi ako nakatulog. Sapagkat nagbimithi po ako sa tuwin na makipagdiig sa ating Panginoon, subalit pag lumalalim po yung aibag ng aking mata, alam ko may iba akong nararamdaman sa aking katawan. Amen po ba yun? Subalit purihin ang ating Panginoon sapagkat kapag tumawag po ang mahal na Apo Kunching, ang unang ituturan sa'yo
Kumusta ka na, kapatid? Buhay po ba ang Diyos? So, ibig sabihin, pinagiging dapat ng amang maganap na kapag nag-iisa ka at tuwira na pinabatid po ng ating Panginoon na kailangan mo ang paglingap niya. Sabi ko nga po sa inyo, sa pamamagitan ni Apo Kunching na ginagamit ang ating Panginoon, mararamdaman niyo po na nililingap po kayo ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, naroon po yung kaukulan na minsan hindi po kami nagkakaniig kahit po dito, kahit ang ibang mga alagad po. Subalit kapag mayroon po kaming damdamin na kailangan naming dumulog ng sabay-sabay, gumagalaw na po ang aming mga kamay kung sino ang dapat i-text. At sa pamamagitan po ng kalooban ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nananalig po kaming lahat na kapag sabay-sabay pong dumudulog, kasama po ang kinalugdan, at buong katapatan na isinusuko sa ating Panginoon ng marapat, wala pong ama na makatitiis sa kanyang anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ang dadarama ko po sa bawat araw, sa dahong ito, na sabi ko nga po, hindi ko namamalayan kung kailan ko pinahihinga ang aking paa. Hindi ko rin po namamalayan kung kailan ko pinahihinga ang aking kamay. Subalit purihin, dakilain ng ating Panginoon, sapagkat sa bawat pagkukumahog, sa bawat paggalaw, hindi ko po nararamdaman yung pagal para tumugot, kundi sa bawat nararamdaman na pananabik sa bawat araw sa dakong ito, lalong iba yung lakas ang dulot po sa aming mga katawan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Upang lingapin niyo rin po ang Diyos. Nasa pamamagitan po ng paglingap po ng Diyos sa atin at ibabalik po natin sa Kanyang paglingap. Alam niyo po, napakasarap pong kapiling ang banal na Espiritu, lalo't higit sa dakong ito. Amen po ba yun? Sapagkat bawat oras, bawat araw, mararamdaman mo sa puso mo na kaya niyang harangin yung kaukulang mga bagay-bagay na makapagdudulot sa iyo ng pagdaramdam, kaagad may harang siya. Ganon din sa isip mo. Ganon din po sa mga mata nyo. Kung gakamtin nyo lang po ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat sa aking pagninilay, kapag tuwirang ikaw ay ginagustuhan ng ating Panginoon, siya mismo ang nag-iingat sa'yo para wag kang mawalay sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subukan nyo po at gawin nyo po. Kaya inihahayag ko po ito sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, sabi ko nga po, sa ngayon, walang puwang sa akin ang kabiguan. Sa aking nararamdaman sa puso ko na sa bawat pagpikit ng mata, sa bawat paglingap kung saan dako man ang aking mata, nasisilay at nararamdaman ko po ang pangungusap ng Diyos. At sa karampot man, nakaalaman, na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, napakasarap pong mabuhay. Sapagkat, sabi ko nga po sa unang buhay, nang ako'y kasalukuyang dinadarang sa apoy sa unang buhay, pagsubok sa salitang tao, ang hiling ko sa Kanya ay bawian na niya ako, sapagkat hindi ko na kaya. Subalit nang masumpungan ko ang dakong ito, at tuwirang bawat araw ay nararamdaman ko po ang paglingap ng Diyos, sa kabila na sa paningin ng tao, hirap na hirap, subalit hindi ito nararamdaman ng mga hinirang na matapat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat alam mo na may sanggalang ka. Alam mo na may nangangalaga sa'yo. Alam mo na mayroong gumagawa para sa sarili mo, kaya hindi mo nararamdaman. Kaya lagi ko pong hinihiling sa Ama, sa kabila po na pagdalisay sa aming mga alagad, sapagkat kami po ay hindi man tuwiran nag-uusap ng harapan, hayagan, subalit ang bawat kaganapan po sa aming mga buhay ay batid po ng isa't isa sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay pinadadama. Kaya ang lakas ay higit po namin kailangan na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat bawat isa po sa amin na naghuhugutan po kami ng lakas at binibigyan po namin ng respeto ang bawat kaloob po sa aming mga pagkatauhan sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Walang humpay na panalangin po ang aming hinihingi sa inyong lahat, maging sa aming mga kapatid na alagad at kaps. Upang sa gayon po, sa bawat araw na pagtupad, wala pong tumugot, bagkos kung paano po kayong nananabik na tumungo sa dakong ito para makita si Apo Kunching at marinig ang mensahe ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, ganun din po kami, nananabik sa bawat araw
para makinaig ang banal na Espiritu at kagaya niyo po makita si Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat katotohanan po, kung halimbawa po, ang iniidolo nyo, ang pinaniniwalaan nyo, hindi nyo nakikita at walang ginagamit, siguro hindi ganun kasidhi ang pananalig ninyo. Amen po ba yun? Maging ako siguro sa aking sarili, kung tuwiran po na wala akong nakita, subalit alam ko na may Diyos at walang nagulat sa akin, hindi po ako mapupuspos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin po, pinatunayan na ng ating Panginoon na sa ating lahat ay mayroon siyang ginagamit. Amen po ba yun? Sapagkat kung sasambitin po ng ilan na kilala ko ang Diyos, natanggap ko na siya, sana noon pa. Amen po ba yun? Maging kami mga hinirang. Sana hindi na po kami dinala sa dakong ito para hirangin pa kami kung tuwirang kilala na nga namin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Bawat araw, ang paanyaya ng ating Panginoon ay kalugod-lugod. Bawat araw, hindi man bigyan ng pansin ng mga nilalang ang kaukulang nasa ng ating Panginoon sa kanilang buhay, kayo po ay magsumakit na saliksikin at kilalanin, bungkalin kung ano po yung inihahasik ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat kung ang ating Panginoon lang po ang patuloy na maghahasik at kayo po ay hindi tatanggap, hindi tutulungan ang sarili para ipapasok kung ano yung gusto ihasik ng ating Panginoon, kayo rin, baka kung kailan nyo gusto, ay wala na kayong matanggap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sabi nga ng ating Panginoon, lahat ay may hangganan dito sa lupa. Subalit, sa pagkakataon po ito, kung paano po kami mga alagad, sa tuwin ay nananabik sa kasalita ng ating Panginoon, nasabi ko nga po sa inyo, hindi kami maaring magmalaki, sapagkat ang kaloob po sa amin ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, kami lang po yung sanga ng dahon. Amen po ba yun? Hindi po kami yung sangang-sanga, kami po yung sanga ng dahon na sa tuwina ay nagmimithi na makatikim pa po ng bitamina na mula sa pinakapuno upang doon ay lumago at maging matibay. Kaya bilang kayo po mga tao, kung paano ko pong nararamdaman sa bawat araw na napupuspos po ako ng Espiritu, gusto ko pong maramdaman ninyo sapagkat ang ating Panginoon, sa totoo lang po, napakagaling po niyang umaliw. Na halimbawa, ibibigay ko lang po sa inyo, na halimbawa, minsan kapag nakatingin po ako sa malayo, na kung sa bilang pagkatao ay sa kawalan, subalit doon sa kawalan na yon, na wala kang nakikita, at kung nanamnamin mo bilang pagkatao, maaari kang matalo. Subalit ang ating Panginoon, kung paano ka nagmamasid sa kawalan, naroon po siya, nakangiti sa'yo, para bigyan ka ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, kayong may mga karamdaman, padig ko, ito lang ang kailangan ninyo. Lalo't higit sa dakong ito, na kung paano ang inyong mga paa, nag-aksaya po kayo ng pamasahe, nag-aksaya kayo ng oras, inihakbang nyo ang inyong mga paa, nakarinig man kayo ng kwento, subalit sa dakong ito, kayo mismo ang sumuri sa katotohanan na dulot ng Diyos para sa buhay nyo, na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw, wag na po natin palagpasin na may masayang pa sa inihahasik ng ating Panginoon. Sapagkat wala po kayong kamalayan sa bawat paghasik ng ating Panginoon. Kung ang kulang sa iyo ay pangangailangan, maibibigay niya. Kung ang kulang niyo ay ang kaukulan para sa lupa niyong katawan, maibibigay niya. Kung ang kaukulan naman na nasa nyo ay maligtas kayo, maibibigay din po niya. Kaya walang sayang. Kaya nawa po mga kapatid, kung paano mga alagad ay napupuspos po ng Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nagmimithi rin po kami na mapuspos kayo sa bawat araw upang wag namin kayo masilayang nalulumbay, bagkos ang bawat karamdaman na inyong nararamdaman ay maging kagalakan sa inyong kalooban. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat po, Mother, sa lahat ng iyong pinahayag. Sana po ang lahat po ng narinig niyo ay isang pagbigay pa ng higit pang pag-asa sa bawat nilang ipinahayag. Kaya po, ang bawat araw-araw po ay huwag po natin panghinayangan kung ano man po ang ating nagagawa o ating nagagastos man po tayo patungo dito. Higit po nating isipin na
na walang ibang makapagbibigay ng liwanag kundi ang ating tinutunguhan. Dito ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ngayon naman po ay isa pa pong kapatid ko ang magpapahayag kung paano kadakilaan ng ating Panginoon. Ang ating kapatid na ang aking kapatid na alagad na kapatid na Promise. Hindi po. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Papuri sa iyo, Ama, sa walang hanggang pagpatnubay mo sa amin, Ama ko. Salamat po, Ama, sa kadakilaan mo, sa pagpapala mo, na sa tuwi-tuwi na aking damandama ang mga gabay mo. Papuri sa iyo, Ama, salamat pong walang hanggan ang itinataas ko, sapagkat nga po kagabi, muli mong pinadama ang pagdamay mo at yung saklolo. Ama, salamat po na hindi mo kami pinabayaan ng kabiyak ko at ng aking anak na si Julie sa kawan ko. Salamat, Ama. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba sabi ko nga, smile? Smile nga po kayo. Ulitin po natin. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Buhay ang Diyos. Alam ko po, nananabik na kayo sapagkat wala kayong pinakaiintay kundi ang pagmemensahe ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit sa kapahintulutan niya po, hiningi ko ang mga oras na ito upang ipahayag ko sa inyong lahat ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano nga pong kapag tayo sa Kanya nananahan, bagamat mayroong pagdadisay, tuwirang kalungkutan hindi niya hahayaang ating maramdaman. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Kagabi po, patungo po kami dito ng aking kabiyak at nung isa kong kawan na si Julian para sa aming pagbibigil ng 12 to 3. At kuminsan nga po ang pagbibigil na yaon ay umaabot pa hanggang 4 or minsan 5 o'clock. Sapagkat nga po sa aming pagtatalakayan, aming damang-dama ang kabutihan, ang kadakilaan ng Panginoon. Kung kaya po't ako'y nagagalak at nagpupuri sa Panginoon sapagkat nga po ang kawang sa aking Kanya'y inaalay ay unti-unting may pagbabago sa kanilang buhay, sa kanilang kalooban, sa kanilang sarili. Subalit higit sa lahat, nais ko pong magpuri sa Panginoon sapagkat kagabi nga po nung kami ay patungo na rito, doon po sa gawing Tangos, yung po bang karsadang may palusong na ganon na ginagawa na, ay mayroon po doong signage na caution. Subalit doon po ay mayroong isang batong malaki. Nung kami po ay paganito na, hindi agad napansin ang aking kabiyak na mayroong batong malaki doon. Kung kaya't nung iniwasan niya yon, ay nahagi pa din po ng gulong ng sidecar yun. Kung kaya't yun na naging sahi kung paano kami nagkaroon ng aksidente kagabi, na tumagilid po yung aming tricycle. At isang pikit mata, sadya nga pong isang pikit mata, ang aksidente naganap na. Ano po ang gusto kong ituring sa inyo? Alam niyo po, ang isang aksidente na hindi inaasahan, na nagdudulot sa atin ng karamdaman,
o dili naman kayo physical na nakapinsalaan, ay hambing din sa isang biglang kamatayan na hindi inaasahan, na kapag dumating ay tila baga isang magnanakaw, walang pasubali, wala man lang pagbabadya. Subalit nga po kapag po ang Panginoon ang ating kasama, wala po pala tayong dapat ikatakot. Sapagkat nung mga oras na iyon, patag ang kalooban ko. Bagamat nangamba ako dahil nung damputin yung kabya ko, nung itayo na yung sidecar, yung tricycle, ang sabi nung nagtaas na taga-dulong ilog, ang sabi niya, naku, si tatay puro dugo ang ulo, ang muka. Kanya po't medyo nabagabag din ako sapagkat hindi ko po alam kung ano na ang kaganapan sa kanya. Sapagkat nga po, pasahero niya ako dun sa tricycle, sa motor, sapagkat ang nasa sidecar lang ay si Julie. Kaya po, nung pagtayo niya, hinagilap ko yung aking kabyak upang makita ko kung ano ang naging kaganapan. At nakita ko nga po, purihin ang Ama sapagkat nga po nung mga sandaling yon, wala pong sasakyan isa man, maging paganito at paganon, upang maging kaaksidente namin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kami lang po ang sasakyan ng mga oras na yon. At habang tumatawag ako sa aking kabyak, sabi ko, tatay, yung dibdib ko, tatay, yung dibdib ko, ang sakit, tatay, masakit yung dibdib ko. Dahil nga po may nakadagang bakal. Ang sabi niya, hindi rin ako makaalis sapagkat nakaipit ako. Subalit purihin ng Diyos, napakabuti niya, sapagkat nga po, kung sa ibang pagkakataon yon, baka higit pa po rito ang aming natamo. Ngayon po, mahahalata niyo po bang may masakit sa akin? Wala po, kinantahan ko pa kayo di po ba? Pero sa katotohanan po, buti po, ito lang yung galos ko. Pero po yung buo kong ganito, hanggang tugon, hanggang likod, hanggang gilid, napakamasakit po ng aking dibdib sapagkat nga po ako ay naipit kagabi. Subalit kay buti ng Panginoon, hindi niya po hinayaan na magkaroon kami ng higit na malalim na kapinsalaan. At inaangking ko po ang kaganapan ng isa lamang niyang kaparaanan upang higit pa niyang makita kung paano kami sa kanya ay mananahan, mananalig ng tapat, mananalig ng lubusan. Marami pong nagsasabi, bakit yun alagad pa nagkakaganon? Hindi naman po excuse ang alagad. Excuse po ba? Hindi po, sapagkat kami mga alagad, higit pong maraming pinagdaraanan sa inyo. Bago po nangyari itong kaganapan na to, ay mayroon po pa po ako mga ibang dalahin. Subalit, bagamat ito ay naibabahagi ko, pero sa ang salita ng Amay walang pagkabula. Kapag sinabi niya sa iyong, angkinin mo na, palakpakan po natin ang Diyos. Sapagkat nga po, kapag tinura niya ang angkinin mo, kaganapan na isa sa iyo, kagala kay kakamtin mo, angkinin mo na. Mag-antay ka na lang, magbata ka. Sapagkat nga po ang hiwaga niya, ating madarama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakapalad po natin sapagkat ang lahat ng nananahan sa Panginoon ay binibigyan niya ng pagkakataon upang makapagnilay sa bawat kaganapan sa ating buhay. Mapalad po ang mga naliwanagan. Mapalad po ang mga tumanggap. Mapalad po ang mga marunong magnilay at manalig ng tapat sa Panginoon. Sapagkat nga po, kahit anong lalim kahit anong laki ng ating dalahin, kahit anong bigat ng ating suliranin, kapag ito sa Amay ating inalay, kapayapaan, katagumpayan, kagalakan, ay ating makakamtan. Palakpakan po natin ang Diyos. At dahil nga po dito, bagamat hindi ko nakasama ang kabya ko upang magpurit magpasalamat sa Panginoon, sapagkat nga po medyo nakinig yung tuhod niya, nakapikit yung isang mata niya, maga dito, nagpapapogi ng usto, dahil nga po gas-gas yung pisngin, yung dito niyang portion ng mata niya, inaangking ko na po. Sa kapangyarihan ng Ama,
sa kabutihan niya, sa awat habag niya, kagaling ay aming matatamo. Ganon din po kayo. Kung kaya nga po, papuring walang hanggan sa Ama ang itinataas ko, lalong higit maraming salamat sa ating Apo Conching na kinalugdan niya. Sapagkat nga po sa katauhan niya, ang salita niya ay ating natatamo. Alam niyo po ba? Galak na galak po ang puso ko sapagkat nga po kaninang umaga nung tumawag ang mahal na Apo Conching at kami ay kinumusta ng kabiyak ko. Pakiramdam ko po magaling na ako. Amen po ba doon? Subalit lumbay po ang puso ko. Hindi po dahil sa tinawagan niya ako. Lumbay po ang puso ko nung madinig ko ang boses ng Apo Conching. Abay, kaiba naman pala kahit si Promise, nung madinig ang boses ng Apo Conching nalumbay. Nalumbay po ako sapagkat dinig na dinig ko, damang-dama ko sa punong anak kong si Jason, kung paano po ang boses ng mahal na Apo ay pagal na pagal. Yung po pala ay napakarami niyang ginampanan mula kahapon hanggang magdamag kagabi. Kanya po, sa bawat pagtindig ng ating mahal na Apo Conching, hindi po natin nararamdaman yung kanyang kapagalan, di po ba? Sapagkat nga po puspos siya ng kabanalan, ng kapurihan ng Panginoon, ng banal na Espiritu na sa kanyang katauhan. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. At dahil po dito, papuring walang hanggang tinataas ko, salamat po sa inyo. At narito po ang ating pinakaiintay, ang ating mahal na Apo Conching, upang magpahayag ng mabuting aral. Palakpakan po natin ang mahal. Diyan lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Anuman pangyayari at pinagdaanan, patuloy pa rin ang pinagsisigawan ng buhay na Diyos. Dakila siya. Ngayon naman po, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Tayo po ay